Hello everyone, good day. My name is Setijora Baraokor Pamikirim and together with me is Mika Nisa Sadang. Today, we will be discussing about our hero, Dr. Jose Rizal. We will be reporting particularly on chapter 1, which is entitled A Hero is Born. A Hero is Born in 1861. I was born in Calamba, Laguna on the 19th of June, 1861, between 11 and 12 o'clock at night, a few days before the full moon, by Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, the greatest hero of the Philippines, was a many splendid genius. He was richly devoured by God with super intellectual, moral, and physical qualities. Truly, he ranks with the world's geniuses. He was an anthropologist, botanist, businessman, cartographer, dramatist, economist, educator, engineer, essayist, entomologist, ethnologist, farmer, folklorist, geographer, grammarian, historian, horticulturist, humorist, lexicographer, linguist, musician, novelist, painter, physician, poet, philologist, philosopher, polemist, psychologist, satirist, sculptor, sportsman, sociologist, surveyor, traveler, and zoologist. More than all this, he was a patriot, hero, and martyr. Unlike many geniuses, he consecrated his God-given talents and even sacrifices his own life for the redemptions and welfare of his people. Virally, a man of his heroism and versatility appears but once in the history of any nation. So ayon dito, si Dr. Jose Rizal ay isang taong may maraming galing at kahusayan. Tinawag siyang many splendid genius dahil sa kanyang mga natatanging kakayahan sa iba't ibang larangan. Siya ay may mas mataas na intelihensiya, moralidad at pisikal na katangian. Kabilang sa kanyang mga galing ay ang kanyang pagiging isang antropologo, botaniko, negosyante, kartograpo, dramatista, ekonomista, edukador, inhinyero, essayist, entomologista, ethnologista, magsasaka, folklorista, geograpo, gramatiko, mananalaysay, horticulturista, humorista, lexicógrafo, linguista, musikero, novelista, pentor, manggagamot, makata, pilohista, pilosopo, polemista, psikolohista, satrista, eskultor, atletiko, sosyologista, surveyor, manlalakbay, at zoologista. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi lamang limitado sa iisang larangan. Siya ay mayroong kaalaman sa iba't ibang disiplina tulad ng antropolohiya, botaniko at ekonomiya at marami pang iba. Bilang isang antropologo, sinusuri niya ang kultura at lipunan ng mga Pilipino. Bilang botanista, nag-aaral siya ng mga halaman at kanilang mga gamit. Bilang negosyante, nagtagumpay siya sa mga gawaing pangkalakalan. Ang kanyang mga akda bilang dramatista at novelista ay nagbibigay liwanag sa mga suliranin ng kanyang panahon, habang kanyang mga pag-aaral sa mga agam at sining ay nagpakita ng kanyang malawak na kaalaman. Si Rizal ay hindi lamang isang taong may maraming galing, kundi isa rin siyang bayani at martir. Tinawag siyang patriot, hero, and martyr dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan at pag-alay ng kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Now we will proceed to the world when Rizal was born in 1801. In 1801, the year when Rizal was born, the Philippines was browsing redundantly beneath the shadow of the cross. Pax Hispanica reigned over the entire archipelago. The people, despite their bondage to Spain, were enjoying their serene, simple, and Christian way of life. Comparatively speaking, they were better off than the subject peoples in the English, Dutch, and Portuguese.
colonies during that age. So, noong 1861, ang taon ng si Rizal ay ipinanganak, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ang Pax Hispanica o ang kapayapaan sa ilalim ng Espanya ay umiiral sa buong kapuluan. Ang mga tao kahit na sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Espanya ay nag-i-enjoy ng kanilang tahimik, simple at kristyanong paraan ng buhay. Ang mga Pilipino ay mas maswerte kumpara sa mga taong nasa ilalim ng pamamahala ng Inglaterra, Olanda at Portugal. Noong panahong iyon, sila ay nagkaroon ng mas magandang buhay at mas maraming pagkakataon kumpara sa ibang mga kolonya. Ang Pax Hispanica ay nagbibigay ng kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas, ngunit ito rin ay nagdulot ng pagkakait sa mga Pilipino ng kanilang mga karapatang pampolitika at pang-ekonomiya. Ang mga Pilipino ay nasa ilalim ng pamamahala ng Espanyol at sila ay hindi pinapayagan na magkaroon ng kanilang sariling pamahalaan o pang-ekonomiyang kalayaan. The Spanish Governor-General then was a good militarist. General Jose Lemery, whose achievement worthy of historical citation was the establishment of the political military government of the Visayas and Mindanao. So, ang Gobernador-General ng Pilipinas noong panahon ni Jose Rizal ay si General Jose Lemery, isang mahusay na militarista. Ang kanyang nagawa na karapat-dapat sa kasaysayan ay ang pagtatag ng pamahalaang pampolitika at militar sa Visayas at Mindanao. Ito ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng isang sentralisadong pamahalaan sa mga relihiyong ito. Ang pagtatag ng pamahalaang pampolitika at militar sa Visayas at Mindanao ay nagbigay ng kapayapaan at kaayusan sa mga relihiyong ito. Ito rin ay nagpahintulot sa mga Espanyol na magkaroon ng mas malawak na kontrol sa mga rehiyong ito. Ang kanyang pagtatag ng pamahalaang pampolitika at militar sa Visayas at Mindanao ay isang halimbawa ng kanyang kahusayan at bisyon para sa bansa. No bloody Muslim piratical raid, no serious native uprising, no rightful upsurge of banditry, and no threat of foreign invasion marred the general tranquility of the land. So, sa panahon ni Rizal, ang Pilipinas ay nakakaranas ng isang panahon ng katahimikan. Walang malalang pag-atake mula sa mga Muslim na pirata, seryosong pag-aaklas mula sa mga katutubo o banta ng mga dayuhang pagsalakay. Ang mga tao sa bansa ay namumuhay sa isang tahimik na kapaligiran na hindi nababalot ng mga kaguluhan na karaniwang nararanasan sa ibang bahagi ng mundo. Beyond the frontiers of the Philippines, the world was seething in the throes of political rifts, social upheavals, and international antagonists. Gargantuan China was prostrate impotent to stop the predatory Western powers who were busy looting her riches. Her fertile wars with England and France were ended by the infamous Conventions of Peking in October 22, 1860, in which she lost more territories and was forced to grant more commercial concessions to the imperialist or foreign devils. So, sa labas ng mga hangganan ng Pilipinas, ang mundo ay naghihirap sa mga pagtatalo sa politika, ang pagbabago sa lipunan at ang intriga sa international. Ang malaking bansang China ay nahihirapan hindi makapigil sa mga kapangyarihang kanluranin na naglalaot sa kanyang mga yaman. Ang mga digmaan ng China ang mga digmaan ng China laban sa Inglaterra at Pransya ay natapos sa pamamagitan ng mga konbensyon ng Peking noong October 22, 1860, na kung saan natalo ang China at napilitang magbigay ng mga teritoryo at komersyal na konsesyon sa mga imperialistang dayuhan.
Ito ay nagpahintulot sa mga kapangyarihang kanluranin na magkaroon ng mas malawak na kontrol sa mga teritoryo at yaman ng China. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagkakait sa China ng kanyang mga karapatang pampolitika at pang-ekonomiya at ang paglalaan ng mga kapangyarihang kanluranin sa mga yaman at teritoryo ng China. Ito ay isang halimbawa ng imperialismo na kung saan ang mga kapangyarihang kanluranin ay naglalaot sa mga yaman ng mga bansang mahihina at hindi makakapigil sa kanilang mga pag-atake. The worsened matters for the tottering Manchu dynasty, the Taiping Rebellion 1850-64 was ravaging the rich provinces south of the Yangtze. So, bilang karagdagan, ang Taiping Rebellion noong 1850 to 1864 ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga mayayamang lalawigan sa timog ng Yangtze. Ang rebelyong ito ay isa sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng China na nagdulot ng malaking pagdurusa sa mga tao at nagpalala sa sitwasyon ng Manchu Dynasty na nahaharap sa mga pagsubok. Habang ang Pilipinas ay namumuhay sa isang estado ng katahimikan, ang mga kalapit na bansa at ang buong mundo ay nahaharap sa mga seryosong hamon at kaguluhan. The imperialist Western powers, flushed with their victories in China, tried to make a repeat performance in Japan, whose door was unlocked in 1854 to the world by the American Commodore Mateo C. Perry. Their efforts were, however, foiled by the valiant Japanese people, whose Bushido spirit outmatched the intruders' superior firepower. So, ang mga imperialistang kapangyarihang kanluranin na nagkamit ng mga tagumpay sa China ay nagtatangka na ulitin ang kanilang mga tagumpay sa Hapon na ang pinto ay nabuksan noong 1854 sa mundo ng Amerikanong Commodore na si Mateo C. Perry. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay nabigo ng tapat na mga tao ang Hapon, na ang espiritu ng Bushido ay higit sa kanilang mga kalaban na may mas mahusay na lakas ng apoy. Ang mga Hapones ay nagpakita ng katapangan at pagkakaisa laban sa mga mananakop at nagpapanatili sa kanilang kalayaan at kultura. Ang espiritu ng Bushido ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Hapon na nagtuturo ng mga katangian tulad ng katapangan, pagkakaisa, at paggalang sa tradisyon. Ang mga Hapones ay nagpakita ng katapangan at pagkakaisa laban sa mga mananakop at nagpanatili ng kanilang kalayaan at kultura. In Indochina, the French troops of Emperor Napoleon III, strategically allied by the Filipino soldiers from Manila, were smashing down Anamesi resistance. In 1858, Saigon was captured by the combined Filipino-French forces, and 4 years later, France acquired Cochinchina. So, noong ika-19 na siglo, ang Indochina, particular ang Vietnam, ay naging sentro ng mga tanggalian sa pagitan ng mga lokal na mamamayan at mga dayuhang mananakop. Sa panahong ito, ang mga tropang Pransis na pinamumunuan ni Emperor Napoleon III ay naglungsad ng isang kampanya upang supilin ang paglaban ng mga Anamesi, ang mga lokal na tao sa rehiyon. Sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari, ang mga Pransis ay nakatanggap ng tulong mula sa mga sundalong Pilipino na nagmula sa Maynila. Ang pakikipagtulungan ng mga Pilipino sa mga tropang Pransis ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng rehiyon. Sa kabila ng kanilang sariling mga hamon sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay nagbibigay ng suporta sa mga Pransis upang labanan ang mga Anamesi. Ang kanilang layunin ay hindi lamang ang supilin ang lokal na paglalaban, kundi pati na rin ang palawakin ang impluensya ng Pransya sa Indochina. So, noong 1858, ang lungsod ng Saigon ay nasakop ng pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Pransis. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa mga Pransis na magtatag ng mas matibay na prinsesya sa rehiyon. Ang
pagkakasakop sa Saigon ay hindi lamang isang militar na tagumpay, kundi isang mahalagang hakbang patungo sa mas malawak na kontrol ng Pransya at Vietnam. Makalipas ang 4 na taon noong 1862, opisyal na nakuha ng Pransya ang Cochinchina, isang bahagi ng timog ng Vietnam. Ang pagkakaroon ng teritoryong ito ay nagmarka ng simula ng mas malawak na kolonyal sa pamamahala ng Pransya sa rehiyon, na nagpatuloy hanggang huli ng ika-19 na siglo. Sa kabila ng mga tagumpay ng mga Pransis, ang mga lokal na mamamayan kasama na ang mga Anamesi ay patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan at soberanya. By fire and sword, the British East India Company armies were establishing the British Raj or rule all over the subcontinent of India and beyond the western frontiers to Burma. The destructive Sepoy Mutiny of 1857 last serious resistance to British imperialism in India was suppressed at a staggering cost of money and human lives. England had to fight the 3 Burmese wars in 1824 to 1820, 1802 to 1803, and 1885 to 1880 to subdue Burma. So, noong ika-19 na siglo, ang British East India Company ay naglungsad ng isang agresibong kampanya upang itatag ang kanilang pamamahala sa buong subcontinent ng India. Sa pamamagitan ng dahas at digmaan, ang mga hukbo ng British ay nagtatag ng tinatawag na British Raj, isang sistemang kolonyal na nagbibigay diin sa kanilang kontrol sa mga teritoryo sa India at sa mga kanlurang hangganan nito patungong Burma. Isang mahalagang kaganapan sa panahong ito ay ang Sepoy Mutiny noong 1857 na kilala rin bilang First War of Independence. Ang pag-aaklas na ito ay huling seryosong pagsalungat sa imperialismong British sa India. Ang mga dahilan ng pag-aaklas ay nag-ugat sa hindi pagkakaunawaan sa mga patakaran ng British at ang paglabag sa mga tradisyon ng mga lokal na sundalo na tinatawag na mga Sepoy. Sa kabila ng kanilang tapang, ang pag-aaklas ay pinigilan ng mga British na napakalaking halaga ng pera at buhay ng tao na nagdulot ng malalim na sugat sa lipunan ng India. Bukod dito, ang mga British ay nakipaglaban din sa 3 digmaan laban sa Burma mula noong 1824 hanggang 1885. Ang mga digmaang ito, ang unang digmaan ay ang Burmese War noong 1824-1826. Ang Second Burmese War 1852-1853 at ang Third Burmese War 1885-1887 ay naglalayong supilin ang mga lokal na puwersa at itatag ang British sa pamamahala sa bansa. Ang mga digmaang ito ay nagdulot ng karagdagang pagkasira at pagdurusa sa mga tao ng Burma. In January 1861, Benito Juarez, an Indian-blooded hero, entered Mexico City at the head of his victorious Indian and Mexican troops and proclaimed the restoration of Mexican independence. Archduke Maximilian of Austria, who had dreamed of ruling Mexico with the help of French bayonets, was executed. So, noong Enero 1861, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa Mexico. Si Benito Juarez, isang bayani na may dugong Indiano, ay pumasok sa Mexico City sa pamumuno ng kanyang tagumpay na mga hukbo na Indiano at Mexicano. Ipinahayag niya ang pagbabalik ng kalayaan ng Mexico na nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang pagkapanalo ni Juarez, ito ay nagdulot ng pagkawala ng kapangyarihan ni Archduke Maximilian ng Austria, na nagpangarap na maghari sa Mexico sa tulong ng mga Pranses na bayota. Si Maximilian ay nag-execute bilang parusa sa kanyang mga kilos. On March of 1861, so the
emancipation of the Serbs in Russia by Tsar Alexander II, the following month of civil war explored in the United States over the slavery question and the issued cessions. So, sa ibang bahagi ng mundo noong Marso 1861, ipinatupad ni Tsar Alexander II ng Russia ang paglaya ng mga serf. Ito ay nagbigay ng kalayaan sa maraming mga tao na nakakulong sa feudal na sistema. Samantala sa Estados Unidos, ang isyu ng pagkaalipin at mga karapatan ng mga estado ay nagdulot ng digmaang sivil. Ang mga estado sa Timog ay sumakabilang panig laban sa mga estado sa Hilaga na nagdulot ng isang matinding laban na nagtagal ng 4 na taon. Europe was turmoil. The German states were being forced into one nation by Bismarck, notwithstanding Austria's opposition. South of the Alps, Cavour and Garibaldi, in defense of Austria's might, were rallying the Italians to unite and fight for Italia Redenta. In France, the Second Napoleonic Empire, beset by domestic and foreign troubles and misgoverned by Napoleon III, was crumbling to pieces. Only England, of all the great powers, was experiencing relative peace and prosperity. Under the able rule of Queen Victoria, she defeated Russia in the Crimean War in 1853 and 1850. Occurred rich colonies in the East and attained a new height of glory and diplomacy and literature. So, ang Europe ay nasa kalagayan ng kaguluhan noong panahong iyon. Si Bismarck ay nagtaguyod sa pag-iisa ng mga estadong Aleman kahit na may oposisyon mula sa Austria. Sa Italia, sina Cavour at Garibaldi ay nagtaguyod sa pagkakaisa ng mga Italiano laban sa kapangyarihan ng Austria. Ang kanilang layunin ay makamit ang kalayaan at pagkakaisa ng Italia. Sa Pransya, ang ikalawang imperyong Napoleoniko ay nagiging mahina dahil sa mga suliranin sa loob at labas ng bansa. Si Napoleon III ay hindi nakapagbigay ng mabuting pamumuno, kaya't ang imperyo ay naging mahina. Sa kabilang banda, ang Inglaterra ay nakakaranas ng kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng pamumuno ni Reyna Victoria. Nagtagumpay si Reyna Victoria laban sa Russia sa digmaang Crimeano, nakakuha ng mga mayayamang kolonya sa silangan at nakamit ang isang bagong antas ng kadakilaan sa diplomasya at panitikan. Spain, unlike England, fared ill under the rule of woman Queen Isabella II in 1833 to 1868. She had lost her rich colonies except Cuba and Puerto Rico. In the New World, her decadence was accelerated by chronic Carlist War, the ruinous political squabbles, and the bugging policies of her inept monarch. Such was the global situation at the time of Rizal advent. So, ang Espanya sa kabila ng tagumpay ng Inglaterra ay hindi nagtagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Queen Isabella II noong 1833 to 1868. Nawala ang mga mayayamang kolonya nito sa Bagong Mundo maliban sa Cuba at Puerto Rico. Ang pagkabulok ng Espanya ay pinabilis ng mga sumusunod. Ang patuloy na digmaan ng Carlets na nagdulot ng pagkawatak-watak ng bansa. Pangalawa, ang mga mapanirang pagtatalo sa politika na nagdulot ng pagkabulok ng sistema ng pamahalaan. Pangatlo, ang mga hindi epektibong patakaran ng hindi kompetenteng monarkiya ni Reyna Isabella II. Ito ang sitwasyon sa mundo noong panahon ng pagdating ni Jose Rizal. Ang Espanya na noon ay isang makapangyarihang bansa ay naging mahina at bulok sa ilalim ng pamumuno ni Queen Isabella II. The birth of a hero. Near midnight of Wednesday, June 19, 1861, when the Philippines was in deep slumber,
a frail baby boy was born to the Rizal family in Calamba, Laguna. It was a moonlight night, being a few days before the full moon. The delivery was exceeding difficult and the mother almost died. Her seemingly miraculous survival was attributed to Our Lady of Peace of God voyage. Years later, Jose Rizal recorded in his boyhood memoirs, It was Wednesday, and my arrival in this valley of tears would have cost my mother her life had she not vowed to the Virgin of Antipolo, the world take me in the pilgrimage to that shrine. So, ang pagkakapanak ng isang bayani. Noong Hunyo 19, 1861, sa isang gabi na may buwan ipinanganak si Jose Rizal sa pamilya Rizal sa Calamba, Laguna. Ang panganganak ay napakahirap at ang kanyang ina ay halos mamatay. Ayon sa alaala ni Rizal, ang kanyang panganganak ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa kanyang ina. Ngunit dahil sa kanyang panata sa Birhen ng Antipolo, nakaligtas siya. Sinabi ni Rizal na kung hindi siya nagpanata, marahil ay namatay na ang kanyang ina. Ang pagkapanganak ni Rizal ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Rizal ay naging isang bayani ng bansa na maglalaban para sa kalayaan at karapatang pantao ng mga Pilipino. Sa madaling salita, ang pagkapanganak ni Rizal ay isang mahalagang pangyayari na nagdulot ng malaking pag-aalala sa kanyang ina. Ngunit dahil sa kanyang panata sa Birhen ng Antipolo, nakaligtas siya at si Rizal ay naging isang bayani ng Pilipinas. The boy was baptized by Rev. Rufino Colantes in the Catholic Church of Calamba on June 22, 1861, 3 days after his birth. His godfather was Rev. Pedro Cañas. He was named Jose by his pious mother in honor of Saint Joseph. It was customary for Catholic parents to name their children after the saint. So, si Jose Rizal ay binautismo sa simbahan ng Calamba noong Hunyo 22, 1861. 3 araw siya ipinanganak. Ang nagbautismo sa kanya ay si Rev. Rufino Colantes. Ang ninong ni Rizal ay si Rev. Pedro Cañas, isang pari na mahalaga sa komunidad. Si Rizal ay pinangalanan ng kanyang ina na si Teodora Alonzo Realonda bilang parangal kay San Jose, isang santo na mahalaga sa Katoliko. Sa panahong iyon, ito ay isang kaugalian sa mga magulang na Katoliko na pangalanan ang kanilang mga anak sa mga santo. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kanilang pananampalataya at paggalang sa mga santo. Sa pagbautismo ni Rizal, ipinakita ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanyang buhay. Ang kanyang pagiging Katoliko ay magiging isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao at pagiging bayani ng Pilipinas. The full name of the baby boy who was destined to become the greatest genius and hero of the Philippines was Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonzo Realonda. Now, we'll proceed to the parents of Jose Rizal. Jose was the seventh of the 11 children of Francisco Mercado Rizal and Teodora Alonzo Realonda. Both the father and mother were model Filipino parents, industrious, affectionate but strict, hospitable, and civic-spirited. Si Jose Rizal, ang pamansang bayani ng Pilipinas, ay pinanganak bilang Jose Protasio Rizal Mercado A. Alonzo Realonda. Siya ang ikapitong anak sa 11 anak ni Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonzo Rizal. Ang kanya mga magulang ay mga huwarang magulang na Pilipino na may mga katangian gaya ng pagiging masipag, maalalahanin, mahigpit, mapagbigay at may malasakit sa bayan. Sila rin ay malalim sa pananampalataya sa Diyos at may pagpapahalaga sa edukasyon. Ang buong pangalan ni Rizal ay may iba't ibang kahulugan.
Ang Jose ay pinili ng kanyang ina bilang parangal kay San Jose. Ang Protasio ay nagmula sa isang Kristiyanong kalendaryo. Ang Mercado ay ang apelyido ng kanyang ama na ginamit ng kanilang pamilya. Ang Rizal ay nagmula sa salitang Rizal na ibig sabihin ay luntian na bukirin. Ang Alonzo at Rialonda ay mga apelyido ng kanyang ina. Ang kanyang mga magulang ay nagbigay ng halaga sa edukasyon at pananampalataya na nagbigay ng malaking impluwensya sa kanilang buhay. The hero's father, Francisco 1818-1899, was born in Biñan, Laguna on May 11, 1818 and died in Manila on January 5, 1898. At the age of 80, he was an educated farmer, having studied Latin and philosophy at the College of San Jose and Manila. In early manhood, after his mother's death, he moved to Calamba and became a tenant farmer of the Dominican state. He married a college-bred Manileña, Theodora Alonzo Realonda, on June 28, 1848. Dr. Jose Rizal, his greatest child, affectionately called him a model of fathers. He was a quiet, serious, frugal man, taller than the average Filipino, with wide shoulders, brown complexion, prominent forehead, large dark eyes, large ears, and firm jaws. So, si Francisco Mercado Rizal, ang ama ni Jose Rizal, ay isang edukadong magsasaka na ipinanganak sa Biñan, Laguna noong May 11, 1818. Namatay siya sa Manila noong Enero 5, 1998 sa edad na 80. Nag-aral siya ng Latin at Pilosopiya sa Kolehiyo ng San Jose sa Maynila. Nang siya ay nagkaroon ng edad, pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina, lumipat siya sa Calamba at naging isang tenant farmer ng Dominican state. Dito niya nakilala at pinakasalan si Theodora Alonzo Realonda, isang Kolehiyanong Maniliana, noong Hunyo 28, 1848. So, si Francisco ay isang tahimik, seryoso at matipid na tao na may mataas na higit sa karaniwang Pilipino. Mayroon siyang malawak na balikat, kayong maging balat, batang noo, malaking madilim na mata, malaking tenga at matibay na panga. The hero's mother, Theodora, 1828 to 1811, was born in Manila on November 8, 1820 and died in Manila on August 16, 1911. At the age of 85, a graduate of Santa Rosa College, she was a talented woman with high culture, business ability, and literary gift. Dr. Jose Rizal, loving her as much as his father said of her, "My mother is more than a woman of ordinary culture. She knows literature and speaks Spanish better than one. She is a mathematician and has read many books. Aside from helping her husband in farming and business, she looked after the education and moral training of her numerous children." So, si Theodora Alonzo Realonda, ang ina ni Jose Rizal, ay isang napakatalented na babae na may mataas na kultura, kakayahan sa negosyo at literaryong talento. Siya ay nagtapos sa Santa Rosa College at may malalim na kaalaman sa literatura, matematika at wika, particular na sa Espanyol. Si Theodora ay pinanganak sa Manila noong November 8, 1820 at namatay sa edad na 85 noong Agosto 16, 1911. Siya ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkatao ni Jose Rizal na itinuturing niya bilang isang huwarang ina. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang kanyang ina ay higit pa sa isang babae na may karaniwang kultura, alam niya ang literatura at nagsasalita ng Espanyol ng mas mabuti kaysa sa akin. Siya ay isang matematiko na nakakabasa ng maraming libro. Bukod sa pagtutulungan sa kanyang asawa sa pagsasaka at negosyo,
Si Theodora ay nagbibigay ng pansin sa edukasyon at moral na paghubog sa kanyang maraming anak.